Walang nakikitang banta sa seguridad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa ikalawang round ng trilyon-peso march sa November 30. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naka-red alert status na ang kasundaluhan para sa rally. Hinimok naman ni Padilla mga organizer ng sarili na sila na mismo ang pumuli sa kanilang sarili upang matiyak na hindi sila mapapasok ng mga magtatangkang manggulo. Samantala, inanunsyo naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-deploy sila ng 9,000 tauhan para sa aktibidad. Binigyang diin ito na bawal ang anumang aktibidad sa Mendiola, paligid ng Malacanang at sa labas ng White Plains at Temple Drive sa Quezon City. Aman na po 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga balita. Sina Henry Uri at Karen Oyo DZRH. Balansyado. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your Ito na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sina Henry Uri at Karen Oyo DZRH. Balansyado. Dumako tayo sa iba pang mga balita. Department of Justice kinumpirmang walang natanggap na impormasyon kaugnay sa manoy pag-aresto kay Harry Roque sa Danido Lands. RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Henry, wala pang natanggap na opisyal na impormasyon ng Department of Justice tungkol sa manoy pag-aresto kay dating presidential spokesperson na Atty. Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, wala pang anumang opisyal na komunikasyon na naiparating sa ahensya hinggil sa iniulat na pag-aresto at magbibigay lamang sila ng update kapag may formal ng kumpirmasyon mula sa kinaukulang otoridad. Giit ni Martinez, hindi patiyak kung nakapagbiyahe si Roque
Dagdag niya, hindi dapat makalabas sa bansa ang sinumang individual na walang balidong pasaporte at maaaring maharang o madetain ng immigration authorities kung kulang sa wastong travel document. Ipinaliwanag din ni Martinez na kahit hindi pisikal na namarkahan ang pasaporte ni Roque bilang kanselado, meron manong passport database ang Department of Foreign Affairs upang ipatupad ang mga proseso alinsunod sa RA number 11983. Hanggang sa ngayon, nanatiling hindi beripikado ng DOJ ang mga alegasyon tungkol sa umano'y pag-aresto o biyahe ni Roque. Ito si Boy Gonzales para sa Misanes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, mas mataas na budget ng DepEd para sa 2026. Sinuportahan ng mga senador. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Nagtulong-tulong ang mga senador para i-endorso ang 1.044 trillion pesos na budget ng Department of Education o DepEd para sa 2026. Ito ay sa kagustuhang matugunan ng mga problemang matagal nang kinakaharap sa larangan ng edukasyon. Sa Senate Plenary Deliberations, siniyayag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance na sinuportahan nilang mas mataas na budget ng DepEd dahil malinaw ang mga reforma na gustong ipatupad ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Sinimulan ito ni Senador Pam Aquino, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa pagsasabing dapat lang pagtulungan ang budget para sa pangarap ng mga kabataan. Para kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, mataas ang kanilang tiwala sa liderato ni Secretary Angara. Sa pamamagitan niya, inaasahang matugunan na ang problema sa kakulangan ng mga classrooms, dagdag benepisyo sa mga guro at tutors, at ang mga mag-aral ay may access sa mga libro at iba pang school materials. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ang kahandaan ng DepEd para ipatupad ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Welcome din sa mga senador ang mga pagbabagong ipinatutupad sa senior high school curriculum at TechVoc program na certified ng TESDA. Sa pagtatayo ng mga classrooms ay maglalatag ang DepEd ng mga iba't ibang pamamaraan upang ito ay mapabilis. Ito ay sa pamagitan ng partnership sa mga local government unit, private-public partnership o PPP, civil society organizations o kaya ay ang DepEd mismo ang magtatayo ng mga ito. Sa taong 2026 ay magsasagawa ng malawakang hiring para sa mga guro, palalawakin ang digital connectivity sa mga malayong eskwelahan at deployment ng 10,000 mga school counselors kontra bullying. Nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa ipinakitang suporta ng mga senador para sa budget ng DepEd. Patunay lamang ito na lahat ay sumusuporta sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan at isulong ang pagbangon ng basic education sa bansa. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, mas 30 Chinese vessels na ispatan daw sa West Philippine Sea na asang tatamaan ng bagyong Berbena. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Aabot sa 30 sasakyang pandagat ng China ang nananatili sa West Philippine Sea bago pa man ang inaasahang pagtama rito na bagyong Verbena. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng mabawasan ang mga ito habang papalapit sa lugar ang tropical depression. Sa forecast kasi ng Pag-asa, maaaring lumakas ang bagyo at maging tropical storm kapag umexit sa Palawan Island patungong WPS. Hanggang alas 5 kahapon, namumonitor ng Philippine Navy ang 4 na People's Liberation Army Navy ship at 8 China Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc, 1 PLA Navy at 6 na CCG sa Ayungin Shoal, 1 PLA o Chinese warship at 5 CCG sa Escoda Shoal at 5 CCG vessels sa Pag-asa Island. Wala mang untoward incident o aggressive action na ginagawa ang mga nabanggit. Narindigan si Trinidad na iligal ang presensya ng mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, 13 taong gulang na lalaki patay nang magulungan ng trailer truck sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, lungsod ng Maynila. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kaya Henry, patay ang minor de edad na lalaki matapos magulungan ng trailer truck
sa Mel Lopez Boulevard, malapit sa Aroma, Tondo, Maynila. Dead on the spot ang 13 anyos na lalaki na pumailalim sa trailer truck. Nasa kustodiya naman ngayon ng MPD Traffic ang truck driver at pahinante nito. Ayon sa inisyal na impormasyon, sabi ng driver, tumigil sila sa Road 10 dahil nag-overheat ang radiator ng truck. Matapos salina ng tubig ang radiator, paalis na sana sila. Biglang may narinig na kalabog sa likuran ng trailer. Nang i-check, napansin na nasa ilalim na ang binatilyo at nagulungan. Ayon sa ilang residente, naglalaro ang bata kasama ang mga kaibigan sa kalsada nang hindi umano napansin ng driver. Inahanda na ngayon ng pulisya ang isasampang kaso laban sa nagmamaneho. Alright, sa 27, nagkakakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, 5:51 ang hapon. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.